ang diwata ng kidlat at tubig. Libo-libong taon nang nakalilipas, may panahong walang tao ang nabubuhay sa daigdig. Ang ibabaw ng daigdig ay tigang at bitak-bitak. Mula sa kalangitan, ang tanawin nito ay hindi na kanais-nais. Nangingilabot ang mga diwata at Diyos sa tuwing titingnan nito at iisipin ito ay mala-impyerno. Isang araw, mula sa itaas ay tumingin sa daigdig ang isang grupo ng mga diwata at nag-uusap-usap. Magkausap ang pula at lunti ang mga diwata. Naku, kakaibang itsura na daigdig na iyan. Posible ba talaga may mabuhay dyan? Wala man lang kahit anong berde, mapanglaw at walang kulay. Walang pagkakatuwaan at wala ni isang diwata dyan. Matapos itong marinig, nilapitan sila niyang inang diwata at sinabing, Hindi kayo dapat nagsasalita ng ganyan. Kung ganyan mag-isip ang lahat, hindi kailanman magsisimula ang buhay sa daigdig. Pero ina, sino naman kaya ang magkakagustong manirahan sa kakaibang lugar na iyan? Dapat ay mayroong pumunta doon upang simulan ang siklo ng buhay. Maaari pang ang isa sa atin ang gumawa noon. bumalik sa kanya-kanyang gawain ng mga diwata. Ang mga diwata ng kidlat at tubig ay abala sa paglalaro, sa kabila ng ilang ulit na pagsasabi sa kanila ni inang diwata na tumigil na. Patuloy pa rin sila sa paglalaro. Diwata ng kidlat, pareho na kayong nasa wastong gulang para maintindihan kailangan yung tulungan ng mga kapatid nyo sa kanilang gawain. Diwata ng tubig, pareho kayong binabantay na mahal na reyna ng mga diwata. Bakit naman kami magtatrabaho kung ang dami nang gumagawa nun? Tama ang diwata ng kidlat. Sige na ina, humayo ka at hayaan kaming maglaro. Mangyaring dumaan ang reyna ng mga diwata at narinig ang kanilang pag-uusap. Nabalisa ito at pinagalitan si inang diwata. Ito ang resulta ng iyong pagpapalayaw sa kanila. Nakikita mo ba kung gaano sila maging mapagmataas? Patawarin niyo sila, reyna ng mga diwata. Matututo rin sila habang tumatanda. Bata pa sila at mapaglaro, hayaan mo muna sila. Tama si ina, nasa edad namin na maglaro. Mahal na reyna, halika. Tara, sumama ka sa amin. Masaya ito. Kailangan mo na silang turuan ng leksyon. Hindi na sila maililigtas ng kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Opo kamahalan, hindi na po ito mauulit. Umalis ang reyna ng mga diwata, balisa at iritable. Nakita niyo ba kung gaano siya kagalit? Natutuwa akong malapit kayo sa isa't isa. Pero kailangan niyo mapagtantong lumalaki na kayo at nagkakaroon na kayo ng responsibilidad tulad ng iba. Ay naku, ayan ka na naman. Tara kapatid, pumunta tayo sa malayo. Kung hindi, sisermonan lamang tayo ni ina. Pagkasabi nito, naglaho ang dalawang diwata. Malungkot na umuwi sa palasyo si inang diwata. Pagkalipas ng ilang araw, isang demonyo ang lumusob sa kaharian ng langit. Niyurakan nito ang mga bulaklak habang sumusugod. Ang sayang apakan nitong mga bulaklak. Sigurado akong mas masayang durugin ang mga diwata rito. Nang marinig ang kaguluhan, lumabas ng palasyo ang lahat ng mga diwata. Ang laking demonyo! Bakit siya nandito, ina? Lubha akong natatakot. Huwag kayong mag-alala mga anak. Kaya natin siyang talunin gamit ang kapangyarihan ng ating mga magic wands. Naku, napakalaki talaga niya. Ni hindi ko siya matignan. Natatakot ako. Anong gagawin natin? Walang maidudulot ang takot mga anak. Lakasan lang natin ang ating loob at labanan natin siya. Narinig ito ng demonyo at humalakhak. Hindi nyo ako matatalo, mga maliliit na diwata. Mabuti pa kung lumayas na kayo dito sa langit. Ako na ang maghahari dito. Isa kang inutil. Wala ni sino mang makakaagaw ng tirahan namin. Halika, labanan mo kami! At naglaban ang demonyo at mga diwata. Nang magtagal, napagod ang mga diwata. Nang hina ang mga ito at nagsimulang bumagsak. Anong nangyari mga diwata? Yan lang ba ang kaya ng kapangyarihan nyo? Hindi ka naming hahayaang manalo. Ito ang dahanan namin at mananatiling amin. Nang marinig ang mga daing, ang reyna ng mga diwata kasamang ibang mga diwata ay lumabas ng kanyang palasyo. Nanalo ang mga diwata, salamat sa malakas na kapangyarihan ng reyna. Nang malaman ng reynang wala ang mga diwata ng kidlat at tubig, siya ay napuno ng galit. Hindi pa rin naging responsable yung dalawa. Mula ngayon, walang makakapagligtas sa kanila mula sa aking sumpa.
Huwag niyong gagawin ito. Parang awa niyo na po, mahal ni Reyna. Pananagutan nila ang kanilang ginawa. Ito ang desisyon ko at hindi ito magbabago. Sa pagkakataong iyon, dumating ang mga diwata ng kidlat at tubig. Nagtatawanan at walang kamalay-malay sa mga nangyari. Nang magmasid sila, Anong nangyari dito, Ina? Bumagyo ba? Bakit kayo tahimik, Ina? Sabihin niyo sa akin, anong nangyari? Maya-maya lang ay mararamdaman niyo ang bagyo. Pareho kayong paparusahan sa inyong pagkakamali. Pero wala kaming ginawang masama. Bakit kami paparusahan? sa pagkarinig nito, umiyak si Inang Diwata. Hindi, patawarin mo sila, mahal ni Reyna. Sa hinaharap ay magiging mabuti na sila. Siguradong paparusahan sila at ito ang parusa nila. Mula sa araw na ito, paghiwalay ng dalawang magkapatid, magpakailanman. Ang diwata ng tubig ay titira sa daigdig. Ang diwata ng kidlat ay titira dito sa langit. Ngunit magkahiwalay at malayo sa iba pang mga diwata. Nang marinig ito, nag-iyakan ang lahat ng mga diwata. Patawarin niyo po kami. Pangako po, hindi na po mauulit. Hindi na mababawi ang aking sumpa. Ito ang inyong parusa. Magmula noon, ang diwata ng tubig ay nanirahan at dumaloy sa daigdig. Ang diwata ng kidlat ay tumira sa langit, malungkot at walang imik. Matapos mapaghiwalay, ang dalawang kapatid ay laging umiiyak. Isang araw, sabi ng diwata ng kidlat kay Inang Diwata, Luba akong nangungulila sa aking kapatid. Ano kaya ang kalagayan niya sa kasindak-sindak na daigdig? ang lahat ng diwata, kabilang si Inang Diwata, ay nagmamakaawa sa reyna ng mga diwata. Mahal na Reyna, isa rin kayong ina. Nakikiusap akong intindihin niyo ako. Patawarin niyo ang dalawang diwata, nakikiusap ako. Mahal na Reyna, parang awa niyo na. Patawarin niyo sila. Gusto na namin silang makasama. Nagkamali ako. Pinagalitan ko sila sa kanilang pagiging bata at pagiging inosente. Ngunit ikinalulungkot ko. Hindi ko mababawi ang sumpa pero pwede kong pahupain. Paano? Tuwing mangungulila sa kapatid niyang diwata ng kidlat, papayagan siyang bumaba sa daigdig upang makiisa sa diwata ng tubig. Ang pagmamahalan ng magkapatid ay magiging makabagbag damdamin, na pati ang mga ulap ay luluhas sa kanilang pagsasama. Maraming salamat. Kaming mga diwata ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.